Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan ko. Grabe ha. Lunes na Lunes ngayon ha. Pero stress na stress etong si VP Sara. Ha? Alam nyo ba kung bakit itong stress na stress ha? Kasi mantakin ninyo ha. Ang tapang-tapang neto. Ha? Ang tapang-tapang. Kung magbanta akala mo ganun-ganun na lang ha. Pero umuugong talaga ang usap-usapan na humihingi ito ng closed door meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. At ang balita namin ha, usap-usapan sa mga GC namin ay hindi ito pinagbigyan ni PBBM. Tinabla yung kahilingan ni Sara na closed door meeting para siguro sa kapakanan niya, di ba? Siyempre, bakit ba hihingi ng closed door meeting kay PBBM yan? Para saan? Tinabla raw ni PBBM. O ngayon ha, ngayon, todo-todo ang kamalasan netong si VP Sara. Stress na. Kasi tingnan nyo, yung mga kakampi niya sa Senado, sa Kongreso, ayun, nauubos. Tingnan nyo na lang dyan si Jinggoy, di ba? Kakampi niya yan. Si Marcoleta, si Defensor, si Loren Legarda, mga kakampi niya yan, pero nasa na sila ngayon? Hindi niya mapakinabangan. Baka lang sumunod etong si Alan Cayetano at Pia Cayetano, kasi alam mo naman si Alan Cayetano meron siyang kakaharapin na kaso na plunder na talagang ayaw siyang tigilan netong si Senator Lacson. At si Pia Cayetano naman may nakita raw na nag-donate sa kanya na mga kontraktor din daw ng proyekto sa gobyerno, bawal yun. Plunder din, bagsak nun, di ba? At si Robin Padilla, pati si Bongo, nasa radar na ng ombudsman. So, ibig sabihin, kapag nakahanap ng matitibay na ebidensya, pwede rin makasuhan itong mga to at malabasan ng warrant of arrest at makulong. So, suma total, sa mga kakampi ni Sara sa Senado, si Amy na lang. Si Amy, yung walang sakit ng ulo. Walang sakit ng ulo sa Amy kasi syempre ate yan di ba? Ate, magkapatid kahit ba naman ako di ba? Kahit inaaway ako ng kapatid ko hindi ako papayag na makulong yan. Di ba? Ganyan naman talaga, di ba? kaya stress na etong si Bibi Sara. Stress na. Kasi wala na siya kakampi sa Senado. Isipin mo na lang si Loren Legarda. Marami nagsasabi, hindi na raw talaga babalik yan. Kasi syempre, pag bumalik yan, bulilyaso talaga yan, di ba? Marami nagsasabi. O ngayon, hindi ba inisip ni Loren Legarda yung impeachment ni Sara? Paano siya makakaboto ng pabor kay VP Sara kung ganyan? Wala siya, di ba? Taka etong si Cayetano, Alan, parang 2 o 3 araw ng absent sa Senado kasi hindi natin alam kung ano pinagkakaabalahan niya. At etong si Pia Cayetano, nararadar na rin na may nag-donate daw sa kanya na kontraktor ng gobyerno. Malaki talaga problema ni Sara. Nauubos yung kakampi niya. Eto pa si Kong Miao, Si Kong Miao, pati si Kong Paras, may problema rin. May problema rin sa NBI na kinaharap. Kaya ang resulta, si Kong Leandro pala, hindi si Miao si Kong Leandro Libiste, ayun, wala sa Pilipinas. Marami nagsasabi na nagtatago na raw ito at hindi na raw babalik. Kasi seryoso raw yung kakaharapin niyang kaso. Naku, yan ang problema sa mga kakampi ni Sara. May kanya-kanyang hinaharap na problema. Paano pa sila makakapag-concentrate sa impeachment niyan? Kung meron sila kanya-kanyang problemang haharapin. Di ba? Dito pa lang makikita kung sino talaga ang delikado. Yun ang stress na. Kaya hindi mo masisi si VP Sara. Kung sumuko siya, kung totoo man na humihingi siya ng closed door meeting kay PBBM, hindi mo masisi. Kasi syempre, takot makulong. Dahil, syempre, di ba, napapabalitaan na may posibilidad, malaking posibilidad na maglabas na ng warrant of arrest laban kay VP Sara. Kaya nga sabi nga sa balita yung kampo ni VP Sara hinaharang yung posibleng paglabas ng warrant of arrest niya. Kasi nakakahiya. Bilang Vice President ka, malalabasan ka ng warrant of arrest, maaaresto ka. Diba? Pag nangyari yun, first time in the history of the Philippines na merong Vice President na inaresto. At first time in the history of the Philippines na mapapahiya ang Vice President natin. At yun ay sa katauhan ni VP Sara.
Nakakaawa lang etong si VP Sara, di ba? Kasi nagkamali siya ng desisyon sa buhay niya. Nagkamali siya ng nilabanan niya si PBBM. Dapat una pa lang, inisip na ni VP Sara una pa lang. Dapat hindi niya na nilabanan si PBBM kasi wala pala siyang kakayahan. Hindi niya pala kaya si BBM. Partida ha, si PBBM, wala pang pake ha. Si PBBM, hindi pa siya pinapansin. Si PBBM, hindi pa siya binabanatan. Si PBBM, hindi pa siya, kumbaga, hindi pa siya pinag-aaksyahan ng panahon kahit panaybanta niya kay PBBM. Diba? What if kaya kung si PBBM magalit na sa kanya? Diba? Talagang personalin siya, gaya ng ginagawa ng tatay niya sa mga kaaway nila dati. Diba? Ano na kaya mangyari kay Sara? Partida pa yan, ha? Si PBBM, hindi pa umiimik yan. What more pa kaya pag umimik yan? Eh, kulong na talaga. Wala nang process. Diba? Yan, aabangan natin yan mga kababayan. Aabangan natin yan. Talagang masalimuot ang kalalabasan ng buhay nitong si VP Sara. Masalimuot yan. Kasi nauubos na yung mga kakampi niya sa Senado at sa Kongreso. Diba? So ngayon, anong sa tingin nyo? Makukulong ba etong si VP Sara kapag lumabas na yung warrant of arrest niya o malulusutan niya to? Comment nyo nga para mapag-usapan pa natin. Salamat.